Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mapagpalang umaga sa iyo. A blessed morning. Sabihin mo sa katabi mo, baka nanlalamig sa sobrang ulan po kahapon. Ilang araw na rin, pero salamat sa Panginoon sapagkat binibigyan tayo ng magandang panahon. Pero sa lahat ng din ng panahon, hindi naman laging maganda. Katulad ng ating series, Joy in the Crisis. May crisis na naman tayo na hindi na natin mayaalis. Ito na po yung pagtaas na naman ng gasolina. Pero dahil po sa ating Panginoon, na sinasabi sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay magdudulot ng katatagan. Kaya dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay ninyo. Pagpalain tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, parang hirap na makakuha ng kagalakan. Kasiyahan, di ba? Magiging masaya ka lang panandalian. Pero po, tinuturo po dito ni Santiago na kung saan, sa kahit anong panahon, lalo po sa panahon ng krisis o panahon na ayaw natin maranasan, hindi po tayo makakatanggi na mararanasan natin, lalo na po ang pagsubok. Pero sinasabi nga po dito, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo. Ibig sabihin, ang kagalakan po, hindi po ito nakalaan lamang pag ikay may blessing. Kapag masaya ka, kapag meron kang, yung alam mo na ikagagalak mo, hindi. Sabi dito, lalong-lalo na pag tayo dumaranas po ng pagsubok. At ang pagsubok nito ay lalong nagbibigay katatagan sa ating pananampalataya. Kaya mahalaga po, lalo na po ito po yung last na message po natin for the joy in the crisis. Kung saan meron kang kagalakan in the times of uncertainty, parang hindi mo na alam ang mangyayari, pero alam mo na may kagalakan ka dahil ang kagalakan mo ay ang ating Panginoon. Amen? Na kahit anong nangyayari ngayon, tataas na naman pala ang ano ngayon, di ba? Ang gasolina, ang inflation niya, lahat madadamay. Lahat magkakaroon ng pagtaas. Pero ang mahalaga, hindi kayang tanggalin yung kagalakan kapag may Diyos ka sa buhay mo. Amen? Di mo mawawala yun kasi nga ang ating kagalakan hindi base sa sitwasyon. Meron po isang kwento na kung saan sa Hungary, alam niyo po yung bansang Hungary? Bansa pala, nakakagutom na. May isa po migrante doon na isang pamilya. Ang problema po nila, nasisikipan po sila doon sa kanilang bahay. Sabi niya, ang sikip-sikip dito sa bahay nila. Sabi nila, may isang po silang miyembro. Kaya po yung kanilang pong isang miyembro po, pumunta po sa isang mangangaral o isang guro. Sabi niya, idudulog ko yung problema ko. Kaya ang sabi, dumulog siya sa isang guro, mangangaral, lumapit siya, ito po ang problema namin. Ang problema po kasi namin, sikip na sikip po kami sa bahay namin. At kami po ay 10 nakatira doon. Ang sabi po ng mga ngaral, ganito gawin mo. Meron ba kayong pet o alaga sa bahay? Meron po. Meron ba kayong kambing? Meron po. Ganito gawin mo sa kambing. Papasukin mo yung kambing sa bahay ninyo. Nagtaka yung siyempre. Di gusto niya sumunod dahil guro nga, pinapasok, umuwi siya sa bahay, tapos yung kambing nila pinapasok sa bahay. Kaya sa loob ng bahay nila, marami nandun. Di sabi niya, hindi po pwede ito. Masikip pa rin yung bahay namin eh. Kaya pumunta na naman siya doon sa mangangaral. Punta na naman siya. Kahit may pagtataka sa isip niya. Sabi niya, guro, ginawa ko naman yung pinapasok ko yung kambing sa bahay namin. Ganun pa rin eh. Ganito na lang, sabi ng guro. Meron ba kayong manok sa bahay niyo? Meron po. Di papasukin mo rin yung manok sa bahay ninyo. Lalong nagtaka yung ano ba itong sinasabi ng guro na ito? Pero dahil gusto sumunod niya, dahil mangangaral nga, guro, pag uwi sa bahay, pinapasok niya yung mga manok. Matindi, may kambing na maingay, may manok din maingay. Pak. Di sabi nga parang lalong gumulo lalong sumikip balik na naman siya dun sa guro. Sabi niya, parang ayoko na nga pong pumunta rito kasi hindi naman po na-solve yung problema namin eh. Sabi ng guro, ganito na lang gawin mo. Meron bang baboy sa inyo? Meron po. Sabi nga nun, di papasukin mo din. Lalo nagtaka yung papapasukin ko.
Dahil sa kagustuhan niya na sumunod na sa guro, pag uwi niya sa bahay, ang unang-unang pinapasok, ano? Kambing. Ang pangalawa, manok. Ngayon, baboy naman. Mga ganun siguro, pinapasok sa bahay. Lalo nagkagulo. E di sabi niya, hindi na po pwede ito. Babalik ako doon sa guro. E di bumalik ulit sa guro. Sabi niya, Guro, lahat po na sinabi niyo, hindi namang effective eh. Pinapasok ko po yung kambing. Nag-amoy kambing na nga loob ng bahay namin eh. Lalo ang manok. Tapos yung sabi niyo, baboy, pinapasok ko rin. Oh, sabi niya, ganito na lang ha, ganito na lang, huling-huli na to. Sabi gano'n ng guro. Ito gawin mo. Di ba nagpapasok ka ng kambing? Nagpapasok ka ng manok? Nagpapasok ka ng baboy? Lahat ng pinapasok mo, palabasin mo ngayon. Ayan, okay na, pinalabas niya na. Pag uwi niya sa bahay, pinalabas niya lahat. Pinalabas niya muna lahat yung hayop. Nung pumasok sa loob ng bahay, ayan, lawag pala ng bahay namin. Ano po nakuha nating aral po doon? Minsan po kasi sa maraming tao, nag-aaway, nagre-reklamo dahil hindi sila kontento sa buhay nila. Di po ba? Akala minsan yung pagkakontento ay hindi po natin nararanasan kaya nawawalan po tayo ng kagalakan. Marami pong bagay hindi tayo nakukontento na nagdadala sa atin ng kalungkutan at alin? Pagre-reklamo. Alam niyo po, pag gusto niyo po natin mahanap ang kagalakan, dapat matuto po tayong makontento. Alam, sa panahon nga ngayon, di ba, pag sa mag-asawa, 5 taon nagsama, pagdating ng 10 taon, ayoko na kasi tumaba na yung asawa ko eh. Di ba, nawawala yung contentment na. Dati kasi na sexy, ngayon mataba na, nawawala na, hindi na siya kontento. Gusto niya, hiwalayan na. Bagay ang lalaki, dati 8 packs. Ngayon, 20 packs, nagsama-sama pa. Laki na. Kaya parang ayoko na. Hindi tayo nakukontento. Nabibigay sa atin halimbawa na hindi tayo nakukontento at marami din. Paano po ba talaga ang ibig sabihin ng contentment? Ang pagiging kontento ay pagpapahalaga kung saan anong meron ka. Yung anong meron ka, yun ang pinapahalagahan mo. Hindi yung mga bagay na wala sa'yo. Kaya, di ba, napapansin nyo pag hindi kayo kontento, ano yung bagay na wala kayo nang hinahanap mo? Tama? Yun ang, di mo napapansin, hindi nakakontento. Pero ang contentment kasi, kung anong meron ka, yun dapat ang pinapahalagahan mo. Madalas sa atin kung ano yung wala, yun ang hinahanap. Kung ano yung meron, ayaw mo pahalagaan. Tama mo ba? Di ba? Ganun na nangyayari. Kaya yung contentment yung nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na pag ikaw ay kontento na, pag ikaw ay mahirap na, papakatamad ako. Hindi ganon. Ang sabing contentment, kung anong meron ko ngayon, nagpapasalamat ka. Kung anong meron ngayon, dahil hindi mo alam na hindi habang panahon na ganito ang sitwasyon mo. Nakikita niyo po ba natin? Hindi porket, di pastor, habang buhay na lang ko mahirap. Kasi ganito ang buhay ko ngayon. No, hindi ganon. Kundi ang pinapakita po ng contentment ay yung hindi tayo pagiging kampante sa nangyayari, kundi pinahalagaan mo, pinasasalamatan mo yung bagay na mayroon ka. At hindi ito yung bagay na, ako marunong makontento kayo, hindi marunong, puro kayo ang dadamin yung mga, di ba, ganon. Hindi, kundi yung contentment mo nagbibigay sa'yo ng pagbabago sa buhay mo. Yung maturity na, ako yung nakokontento sa mga bagay na meron ako. Kasi madalas naman, ito ang nagiging dahilan ng pag-uusga natin sa iba. Ano meron ako, ganun ako, hindi katulad ninyo. Wala na nga kayo, gusto niyo po makuha yung mga bagay na meron kayo. Kristiyano pa naman kayo. Walang ganon. Kundi ang sinasabi dito, yung contentment, yung pagbabago ng buhay mo, na kung saan meron kang kontento, meron kang pasasalamat, anuman sitwasyon mo ngayon, lalo sa krisis natin ngayon, nagtataasan tayo ngayon. Kasi pag contentment, meron kang contentment, naiiwasan mo ang magreklamo. Kundi nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kaya dapat natin tanungin ang ating sarili, sa area ba ng buhay ko meron akong contentment? Sabi mo sa katabi mo, nakokontento ka na ba sa buhay mo? Meron ka bang contentment sa buhay mo? Sumagot ba? Anong sagot? Ganun lang, Pero hindi masagot. Kasi minsan, nakakaranas tayo ng ganon. At yun ay nagdadala sa atin ng mga bagay ng hindi maganda. Hindi na ba napapansin?
Ang nagpapakita ng lack of contentment, alam niyo po ba, ano ba isa ng mga dahilan? Yung credit card problems. Sino dito may mga credit card? Alam niyo po ba, marami pong pagsusuri, ang lahat na may credit card nabaon sa utang. Hindi na nabayaran. Kasi magadali po ang mag-credit card. Swipe ka na ng swipe eh. Pag may bibiling ka, ay may maganda, may bagong labas. Eh, may credit card ka. Kasi wala kang kontento. Kahit may cellphone ka na, ay may bagong labas na cellphone. Pag bagong binili mo daw to may 10% na makukuha ka, may previous pa. Di ba? Meron ka na, dahil kagustuhan mo, lack of contentment, isaswipe mo. Pagdating sa bayaran, diyan tayo may problema. Nagkakaroon po ng interest yan. At marami po ang nabaon sa utang dahil dyan. Kaya nga yung lack of contentment, pagpapakita po ito ng krisis sa utang. Kapag ang isang tao hindi nakukontento, may problema, maraming utang. Kasi hindi siya nakukontento kung anong meron ka. Kung anong meron ka. Kaya nga meron isang magaling na businessman, si Peter, sino ba yun? Isa siyang dati artista, nakalimutan ko yung pangalan eh. Singgitan. About sa prosperity. Sabing ganon. Nagbigay siya ng halimbawa para maiwasan po daw yung ganyang lalo na kapag lalabas ka. Kung maglalabas ka ng pera, kung kakain lang kayo hanggang 2,000, yun ang dalin mo. Bakit? Para hindi lumampas sa paggastos. Kasi pag meron kang mga credit card, lalampas eh. Kaya kung anong meron ka lang, yun ang pahahalagahan mo. Kaya kung 5,000 lang lalabas ka, worth of 5,000 lang kailangan mong magastos. Which is may wisdom. Bakit? Kasi kung ano ang meron ka, yun ang pahahalagahan mo, nagkakaroon ka ng contentment. Kaya maraming bagay, nagkakaroon ng lack of contentment, ano sa pangatlong dahilan? Inggit. Mabuti pa siya, sana all. Di po ba? Sana kaya, minsan sa pagkakainggit mo, gagawa ka ng masama para magkaroon ka rin ng ganon. Kaya pag-uusapan po natin, yung verse kung saan pakikita ng Diyos, ay ang pagkakaroon po ng pagmamahal o sakim sa salapi, yan ang nagiging ugat ng lack of contentment. Kaya tayo nabubuyo sa mga bagay na hindi dapat natin ginagawa, lalong-lalo na po sa pagiging Kristiyano. Lalo na po sa panahon po ng krisis ngayon, kaya medyo tight tayo sa budget. Kasi nga, lahat po matataas, lahat po ay nagkakaroon ng problema. Di po ba? Sino po dito tumaas na naman ang kuryente? Halos lahat tayo, di ba? Kahit init ka na, hindi mo bubuksan ng aircon. Bakit? Ang taas kasi ng kuryente. Natututo tayo ngayon kumilos na kung saan nagkakaroon tayo ng contentment. Na kung saan ito yung bagay na kailangan natin matutunan. Kaya ngayong umaga po, ang mensahe po na sa atin ng Panginoon, learn to be contented o matuto tayong makontento. Sabi mo sa katabi mo, matuto kang makontento. Sabi mo sa katabi mo, matuto kang makontento. Ano po sabi dito? Kasi ang contentment po kasi, hindi ito po magic, biglaan alam mo na kaagad. Hindi po. Kailangan po itong matutunan. Ganyan po ang sinabi po ni Apostol Paul sa mga taga-Pilipos. Ang sabi po dito, sa 4:11 and 12. Hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan ko maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong ako mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man ang gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Ano nakita po natin? Natutunan ko. Paano niya po natutunan? Mula nung siya'y nakaranas ng ginhawa, hirap, gutom o busog, may contentment siya. Kaya yung ating nararanasan ng paghihirap, nararanasan natin ng ginhawa, nararanasan natin krisis, nararanasan natin kaligayahan, mayroon pong dahilan po yan. At yun pong isa sa dahilan, kailangan natin matutunan ang pagiging kontento. Learn to be contented. Yan po ang sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Pilipos. Dapat po natin matutunan kung paano makontento para malaman natin kung saan tayo hindi nakukontento. Kailangan po natin makontento para, ano ba sa area ng buhay ko na kailangan kong makontento? Pagsha-shopping ba? Na kung saan pag magsha-shopping ka, talagang ubos biyaya. Di po ba? Kasi sale. Pastor, sale. Kailangan mong pumunta ron. Lahat sale.
Ang tanong, kailangan ba? Kasi meron ka ng bagay na yun, pero dahil nga hindi ka kontento, pag-aralan mo, makontento ka. Di po ba? Saan pa mga bagay? Sa sapatos? O material things? Pwede rin yun. Mga bagay hindi tayo nakukontento sa pagkain. Nakakain ka na ng tanghalian, gusto mo pa yung pagkain mong yan, iba. Para makauso ka, gagaya ka rin. Kasi pagkain doon, kailangan marami. Tanong, kaya ba ng budget? Kung ano ang nasa harapan mo, dapat makontento tayo. Mga kabataan, ganyan. Di ba ba? Ayoko kumain, ayoko ng gulay. Di ba? Ayoko na, hindi na ako kakain. Sa panahon po namin, dalawa lang ang choice mo. Hindi mamili ng pagkain. Kakain ka o hindi. Kakain ka o hindi. Yun lang ang choice mo. Kasi kung ano yung nasa pagkinain ngayon, iba na no? Hindi na tayo nakukontento. Dapat ipagpasalamat po natin yun. At maraming bagay tayo na alam natin na kailangan natin makontented o makontento. Kasi mahalaga po yun. Magbabago po yun sa ating buhay. Lalo po sa ating pagiging Kristiyano. Kaya makikita natin na halimbawa ni Apostol Pablo na kung saan nakontento siya sa mga bagay na nangyari sa kanya. Alam niyo po, maganda kay Apostol Paul, sa maraming ng kanyang naranasan, natutunan niya maging kontento. Ano sabi dito sa 2 Korinto 11:24 to 27? 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko Mahudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga pamalo. 1 beses na pinagbabato. 3 beses kong nararanasan lumubog ang sinasakyang barko. At minsan nagpalutang-lutang ako sa dagat ng 1 araw at gabi. Madalas akong maglakbay at parati nalalagay sa mga panganib, sa mga pagtawid, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hintil, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa mga dagat at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid. Nararanasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng pagtulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalasay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Sino po ang nakaranas, isa man lang doon sa binanggit ni Apostol Paul? Sino po dito ang nakaranas na muntik na siyang mamatay dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon? Nagpalutang-lutang. Sino po dito nakaranas ng magutom na hindi na kumain? Nagininaw dahil walang maisuot. Pero anong sabi ni Apostol Paul? Natutunan kong makontento sa lahat ng nangyari sa buhay kong yan. I learned to be contented. Bakit? Kasi ang kanyang pagkakakontento hindi base sa naranasan niya. Nakontento siya dahil alam niya ang kanyang Diyos ay a sovereign God. Nakakaalam ng lahat ng pangyayari sa buhay natin. Na alam ng Diyos na siya ay malapit sa puso. He cares for us. At alam niya na yung iniisip ng Diyos ay lagi yung makakabuti para sa ating lahat. Pastor, makakabuti ba yan? Nakakaranas si Apostol Paul ng ganyan? Kami, nakakaranas ba kami na mawawalan kami ng finances, ng pera? Nakakaranas kami na hindi kami makabili ng gusto namin? Nakakaranas kami. Tignan po natin yung naranasan ni Apostol Paul. Pero bakit natutunan yung makontento? Kasi nga, sa mga bagay na nangyayari sa atin, pinahintulutan yan ni Lord, hindi dahil walang saysay. Isang bagay yan para makita natin, we are contented. Sapat ang Diyos na meron ako, kaya sapat ang anumang bagay na meron ako, sapat yun para magkaroon ako ng kagalakan. Amen? Kasi tayo hindi dapat nakatingin sa anuman tayo na meron. Dapat tumingin ka sa pananampalataya mo, kasunod ni Apostol Paul. Bakit? Kahit siya nagpalutang-lutang dun sa dagat, niligtas siya ng Panginoon. Di po ba? Na tayo, kahit tayo po ay marami tayong nararanasan sa kakapusan, pero hindi po dumating sa point na tayo'y mamalimos, na tayo'y nakahubad na lang at walang makain. Nandito pa rin tayo, nagpupuri, nagpapasalamat kung anong meron tayo na ibinigay ng Diyos. Amen? Learn to be contented. Yan sabi ni Apostol Paul. Kaya nating makontento sa anumang krisis na ating hinaharap. At si Pablo natuto mula sa kanyang karanasan. Kaya maging sa atin din. Kung anong marami kang karanasan nangyari sa paghihirap,
for the past few years ng buhay mo, matuwa ka. Bakit, di ba? Karamihan sa mahihirap ng yumaman, ano sinasabi nila? Dahil mula sa kahirapan, natuto kong alin? Makontento. Natuto ako magpasalamat sa Diyos. Kaya maganda eh. Bakit? Kasi yung mga paghihirap na naranasan natin, nagiging aral yon at nagbibigay sa atin ng kagandahang loob at lalo sa ating pananampalataya. Kaya yung mga mahirap na yumaman, hindi sila masailan eh. Bakit? Kasi galing kami sa hirap eh. Kaya yun ang pinakamaganda. Kaya si Apostol Paul naranasan ito. Kaya sanay siya na nakukontento siya sa lahat ng bagay. Kasi yan, naranasan niya ang lahat. Maganda man o mabuti. Ang alam niya lang, may itinuturo ang Panginoon para sa kanya. Lalong-lalo na po sa Kawikaan, isa pong panalangin to na saan magbibigay ng contentment. Ang sabi dito sa Kawikaan 38-9. Una, ilayo ninyo ako sa kasinungalingan at kabulaanan. Pangalawa, huwag niyo akong gawing mayaman o mahirap. Sa halip, bigyan niyo lamang ninyo ako ng pagkain ng aking kakailanganin. Dahil kung yumaman man ako, baka sabihin kong hindi ko na kailangan ng Panginoon. At ako naman yung maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Sino po nagsalita nito? Yung puno ng karunungan, si Solomon. Minsan yun napapansin, pag sobrang yaman ko naman, baka naman hindi na ako mag-church. Baka naman hindi ko na magbasa ng salita ng Diyos. Baka hindi ko na, kaya sabi ni Solomon, baka wala na sa akin si Lord. Kung maging mahirap man ako, baka naman matuto akong magnakaw. Matuto akong gumawa at lumayo sa iyo at hindi sumunod sa iyo, Panginoon. Ang sabi dito, kundi ang sabi ni Lord, kung anong meron kang nakakain, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi minsan, yung mga bagay na iniisip mong mapapaganda, mapapalayo ka kay Lord. Ang sinasabi dito ni Solomon, wala na masigit pang kaligayahan o kayamanan ang mapalapit sa Panginoon kaysa sa kayamanan o mga bagay dito sa mundong ito. Kasi ang mapalayo sa Panginoon, lalong magbibigay sa iyo ng lack of contentment. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, di ba? Ang makainom ng tubig nito hindi na muling mauuhaw pa. Kapag ikaw ay may Diyos sa buhay mo, yung pagkauhaw mo sa lalo sa mga bagay ng mundo, mawawala. Kundi ang pagkauhaw mo, ang salita at ang Diyos, mayroon ka ng satisfaction. Kaya nga, ang mga Kristiyano, kapag may Diyos na buhay talaga sa buhay nila, meron silang contentment. Kasi meron Diyos sila na tunay ay higit pa sa yaman ng mundong ito. Ano po sinasabi sa 1 Timoteo 6:10? Kung sa bagay, daig pa, ito ang maganda, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Mas higit pa pala tayong sa mayaman kapag ikaw ay banal at may kang contentment. Higit pa tayo sa mayaman. Ayan sabi dito sa 1 Timoteo. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung meron tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Naalala ko po si Alexander the Great. Kilala niyo po yan? Alexander the Great, mayaman po ito. Meron siyang sabi niya, bago ako mamatay, ito gagawin niyo ha. Buksan niyo yung kamay ko, dapat nakabukas. Sabi nung mga alilang, bakit po? Para ipakita ko na ako yung kahit mayaman, mamatay ako, kahit anong kayamanan ko, hindi ko madadala. Sabi ni Alexander the Great yun. Paalala niya pag namatay siya. Kaya ganun din sa atin. Sabi dito sa 9, ang mga tao naghahangad yumaman, inahahulog sa tukso sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhan. Mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kamatayan at kapahamakan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya ang man is not evil kundi yung pagkakaroon ng alin? Pagmamahal o pag-ibig sa salapi. Ang sobrang paghahagad sa salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpit sa buhay nila. Alam niyo po, tinuturuan po tayo ng Biblia. Hindi naman sinasabi na, huwag ka na magtrabaho, hindi mo na kailangan ng pera. Hindi. Alam po kasi, ang nagbibigay ng lack of contentment, pag tayo po ay nagmahal o ginawa mo ng pag-ibig ang salapi. Hindi niyo napapansin? Meron ka ng 1 million sa bangko mo, gusto mo maging billionaire ka pa. Pag naging billionaire ka na, gusto mo na maging trillionaire.
Hindi napapansin, lack of contentment. Kaya yan ang sinasabi, pag ang salapi ang naging pag-ibig mo, yung pag-ibig, minamahal mo na yan eh. Higit pa sa Diyos. At ang nangyayari ito yung magbubunga. Lang alin, lalo kang maghahangad sa salapi. Hindi ko po sinasabi, wag po tayo mag-ano ng finances. Kaso nga lang, tignan po natin. Kung anong meron ka ngayon, dapat contented ka, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya sabi, ito ang nagiging daan ng paglayo ng iba. Bakit? Dahil sobrang hindi contented sa meron siyang salapi, magtatrabaho siya kahit linggo. Hindi na siya trabaho na lang siya. Mahalaga, marami siyang kitain. Ang tanong, tingnan mo, madalas, nawawalang kabuluhan ng kanilang panalapi. Kasi sinasabi po sa kawikaan, yung mga masama na gumagawa upang magkaroon ng marami pananalapi, ibibigay yan sa mga matuwid na tao. Kaya ang nangyayari, pagod ka na, pero walang nalalabasan ng pagkahanap buhay mo. Di po ba ganon? Ang dami mo ng trabaho, 4 ang trabaho mo, pero parang kulang pa rin. Kasi nga yun, lack of contentment, hindi ka nakukontento. At yan ang gusto ng kaaway, na huwag kang makontento. Maghangad ka na maghangad, kalimutan mo na ang Diyos, magtrabaho ka na magtrabaho, will lead us to destroy our lives, lalo na for eternity. Hindi mo pinahalagan, kaya nga sabi ni Alexander the Great, hindi mo madadala yan. Magiging problema pa nga ng mga anak mo yan. Buhay ka pa, pinagkakaguluhan na yung mga mana eh. Di po ba? Yan ang totoo. Pero pag ikaw ay contented, ang anak mo tinuruan mo makontento, lalo sa biyaya ng Panginoon, mamatay ka man, payapa ka, dahil alam mo, dala-dala mo ang tunay na kayamanan ng ating Panginoon. Learn to be contented. Sabi nga dito, anong sekreto ni Pablo? Sabi sa Filipos 4:13, ito sabi nga, kaya kong harapin ang kahit anong sitwasyon sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Anong sekreto ni Paul? Si Jesus Christ. Si Jesus ang nagpapatatag sa akin. Si Jesus ang nagbibigay sa akin ng contented. Si Jesus ang dahilan kung bakit anuman ang aking kaharapin, magutom man ako, mamatay, ang aking buhay maging alanganin, palutang-lutang sa dagat, kinukutsa ako ng kapwa ko, kaya kong makontento anuman ang sabihin nila because I have in Christ in me who strengthen me ang nagpapalakas sa atin. Alam niyo po, pag tayo hindi kontento, makapanghihina po yan. Lalo na pagbaon ka na, hindi ka na makakatulog, wala ka na, nai-stress ka na. Lalong pag humarap ka pa sa salamin ng mukha mo, nakita mo, stress ka. Di po ba? Pero pagka, sabi nga ni Apostol Paul, dahil may Kristo ako na nagpapalakas sa akin, sapat yun para ako'y makontento. Amen? Learn to be contented kasi kasama mo ang Panginoon. Para matutong makontento, unang-una, binibilang mo ba ang iyong pagpapala? Count your blessing. Para maiwasan po natin yung hindi ka matutong makontento. Ano sabi dito ni Apostol Paul sa Filipos 4:14-16? Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niyo ako sa kagipitan. Ito ba kausap niya ng mga taga-Pilipos? Alam naman ninyong ang mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang iba iglesia na tumulong sa akin sa mga pangangailangan ko, kundi kayo lang. Kahit anong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpapadala ng tulong sa akin. Dito po, ikinukwento ni Apostol Paul yung mga blessing na ginagawa ng mga ibang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin po, binibilang ni Apostol Paul yung mga pagpapalang naranasan niya. Isa po yun sa dapat nating ginagawa bilang mananampalataya. Kung ikay nararanasan mong ang sitwasyon mo ngayon, punong-puno ng krisis ang lugar, ang bansa natin, walang hanap buhay ang iyong asawa, ang anak mo, ganun din, parang hindi makapag-aaral, simula ng bilangin ng mga blessing na ibinigay sa iyo ni Lord. Count your blessing. Upang hindi po natin upang maiwasan natin yung mga bagay na hindi tayo makontento. Sino po dito na nagbilang na ng mga pagpapala niya sa buhay na bigay ng Diyos? Nagbibilang po ba tayo? Alam niyo po ba, yan po ang sinabi rin ng Diyos Ama sa mga Israelita nung lumabas sa Ehipsyo. Sabi niya, wag niyong kalilimutan ang mga mabubuting bagay na ginawa ko sa inyo nung inilabas ko sa Ehipsyo. Bakit po? Kasi pag kinalimutan na po natin yun, matututunan tayong magreklamo sa Diyos.
Yun na ano yun? Pero pag kayo'y nagpapasalamat sa Panginoon, anong sabi? Naiwasan mo magreklamo. Kaya si David, sinabi yan, count your blessing. Ang sabi dito sa Salmo 10:3-2. Sabi dito, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ng kanyang kabutihan. Maging si David, iniisip lagi yung mga kabutihan ibinigay sa kanya, naranasan niya sa Diyos. Bakit po mahalaga ito? Kasi sa pagbibilang ng mga pagpapala, nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sino po dito yung minsan sinagot ni Lord yung suliranin kahit imposible? Sino nakaranas ng ganon? Diba, imposible, Lord? Pero idudulog ko. Pero ginawa niya ng solusyon. Kaya pag iniisip mo yon, Lord, ang galing ng kapangyarihan mo. Yung posible sa tao, naging posible sa'yo. Kaya if you count your blessing, lalo mo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Malapit na ako mamatay, pero niligtas mo ako sa bingit ng kamatayan. Kapangyarihan ng Diyos, sabi sa'yo ng doktor, hanggang 3 months ka na lang. Di po ba may ganyan? Hanggang 3 months ka lang, mamamatay ka na. Ang mabigat, yung nagsabi sa'yo ng 3 months ka lang, nauna pang namatay sa'yo, yung doktor. Totoo, nangyari po yan. Bakit? Kasi inisip niya yung blessing o mga pagpapalang galing sa Panginoon nang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ano sabi sa pangalawang Korinto 12:8-10? 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin kasi mayroon sakit si Apostol Paul. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ko yung nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan nang sa ganun palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito nagagalak ako sa kabila ng aking kahinaan, mga panlalait, mga pasakit, pag-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo sapagkat kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Kaya pag tayo nakakaranas sa mga paghihirap, blessing yun. Bakit? Kasi mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga si Paul, inuusig, pinapatay, hindi kumakain, tinatakwil na kapwa niya Hudyo. Pero sabi niya, pag ako'y nararanasan ko to, lalo kong nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag tayo nakakaranas ng pagsubok, pag tayo nakakaranas ng krisis, isipin mo ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat para ikay iligtas ng Panginoon. Amen? Kaya kung ano man meron kayo, learn to be contented. Kasi ililigtas ka ng Diyos. At yan sinasabi ni Apostol Paul. At pag tayo ay nakaranas ng kapangyarihan, lalo tayo, marami tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Kaya pag tayo nagbibilang ng pagpapala, lagi ka magpapasalamat sa Panginoon. Ano sabi dito sa 1 Thessalonica 5:18? Ang magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, o lahat ng pagkakataon ha, hindi mamimili, kundi lahat po ng pagkakataon. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng mga anak kay Kristo Jesus. Kalooban niya na tayo makaranas ng hindi magaganda. Pero dahil tayo kontento, we are contented, we are learn to be contented, magpapasalamat ka pa rin. Amen? Kahit ang pagkain mo, ganito lang. Sa tingin, ano ba yung pagkain? Magpapasalamat ka pa rin. Kasi kayang gawin ni Lord ng kinakain mo, maging instrument ng kalakasan mo at hindi ka magkasakit. Di po ba? Kaya marami, iba, ang gaganda ng pagkain, sasarap. Dami naman sakit. Kasi nga, hindi na-enjoy. Ako yun na naman, mga bagay na, ayun talaga, makontento tayo kasi si Lord pa rin na magpapahaba. Di ba, last message, di ba, ang Diyos pa rin na nakakaalam ng haba ng buhay mo. Ibig sabihin, kung tayo lagi nagpapasalamat, ibig sabihin yun, nagtitiwala ka at nagpapakumbaba ka sa lahat ng ginagawa mo for the glory of His name. Kasi naiwasan natin na magreklamo. Kaya nakakalungkot lang, maraming Kristiyano na doon sa EDSA na makibaka. Hindi sila contented. Nakakalungkot. Dapat kung may laban ka, ilaban mo sa Diyos, iyak mo, di ba? Hindi pwede, may magagawa ba ang tao sa Diyos na higit na sovereign God? May authority sa lahat? Idaan natin kung saan tayo malakas sa pananalangin. Okay? Lagi magpasalamat upang makaiwas tayo sa mga bagay na hindi tayo nakukontento. Lagi tayo magpasalamat. Kahit sa panahon na, pakapasalamat ito, may sakit ako. Naalala ko tuloy nung pumunta po ako ng ospital sa Quezon City dahil yung pinsan ko po, yung asawa yan, napunta ron. Kwento ko lang po hindi, nandun po kami, pinag-pray ko po yung asawa ng pinsan ko.
may nakarinig pala. Puro lalaki yun eh. Puro lalaki sa kwarto. Pagkatapos ko po mag-pray, may kumakalabit, sabi niya, Pastor po ba yan? Pastor po yan, sabi ng pinsang. Pwede po magpa-pray po. Oh, unang-una po, siya po yung may taning nabuhay. Kinat po yung gandito kat, pinutol. Pero Christian po siya. At umiiyak siya na sabi niya, Lord, kung ito po ay ano niyo, kung kunin niyo na ako, pero kung pahabain niyo pa. Ito pa sabi niya, alam niyo po, Pastor, nag-pray ako sa Panginoon na sana mayroong isang paso na pumunta rito para ipag-pray ako. Answered prayer po kayo. Kaya nung ako'y nandun, pinag-pray ko, umiyak siya. Talagang sabi niya, ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya makikita natin dito, kung kaya kayo nakaratay doon, putol, at sasabihin sa inyo ng doktor, ay, hanggang 3 weeks ka na lang. Anong mararamdaman mo? You're feeling contented? Sabi niya, umiiyak siya na may kagalakan because he is feeling contented. Sabi niya, kung ito ang magiging daan upang maranasan ko ang walang hanggang kapahingahan, kalooban ng Diyos sa masunod. Amen? Ang hirap nun. Taningin ka ng doktor hanggang 3 linggo, ilang araw ka na lang. May pag-asa ba? Pero sabi niya, may pag-asa because may Kristo sa buhay ko. Yan po nakakalimutan ng marami. At meron din isa pang pinag-pray, hindi din Christian. Pinag-pray, pinatanggap ko. Kasi alam po na maraming tao na mahal sila ng Diyos. Kaya dapat alamin po natin yon. Dahil na nagbibigay sa atin upang maiwasan natin ang hindi makontento. Okay, para matutong makontento, pangalawa, anong unang-una? Count your blessing. Pangalawa, magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Pag nagtiwala ka po sa pangako ng Diyos, ano man ang sitwasyon mo ngayon, matututo kang makontento. Sino naniniwala may pangako sa iyo ang Diyos? Amen. At ang pangakong yan, hindi nangako ang Diyos para ikasasama mo. Hindi nangako ang Diyos sa iyo, yung pinaka-the best ibibigay ko. Ano sabi dito? Sa Filipos 4:19. At dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganan, kayamanan ninyo. Ano sabi ng Diyos? Pangangailangan, need, hindi want. Kasi madalas tayo humihilingin ng want, hindi need. Ano man need natin? Pagkain, shelter, yung ating pananamit. Minsan, yung hinihingi natin, hindi naman need talaga eh. Di ba? Sandamukal na yung, tambak na yung damit mo doon sa closet mo, bibili ka na, bakit uso kasi? Ay, ayaw mo naman mamigay. Tinatabi mo lang. Hindi, expensive yan, pastor, hindi ko pwede ibigay. Alam, minsan, akala mo, ang dami natin damit. Hindi. Iba kasi pinagliitan mo na ayaw pa ibigay. Learn to be, generous, mamigay ka. Sabi sa katabi mo, mamigay ka naman. Kasi, totoo, ako naranasan ko yan. Akala ko, dami kong damit. Yung iba pala, hindi ko na ginagamit dahil maliit na sa akin. Ipinamigay ko. Ay, ang luwag ng cabinet ko. Di ba? Akala natin masakit eh. Pero, namigay ka, ay, ang dami ko pala na hindi na isusot. Learn to be contented, lalo lang kailangan lang natin. Kapag sinabi ng Diyos, magtiwala ka. Lalo na sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Diyos ito, lalo ka magtitiwala. Ang sabi sa Hebreo 13:5, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Tinuwa lagi sinasabi yung salapi, sa contentment. Kasi ayan ang ginagamit ng kaaway para hindi ka makontento. Diba, wala kang pera. Kawawa ka naman. Lalo na ng kaaway. Kala ko, kapag Kristiyano, dapat maraming pera. Ikaw, wala kang pera. Kaya huwag kang didikit sa mga babasagin. Baka pag nabasag mo, wala kang pambayad. Kaya napunta ng mall, layo sa mga babasagin. Baka makabasag ako, wala akong pambayad. May barkada akong ganun. Ba't ang layo mo? Wala akong pera, baka makabasag ako, bayaran ko, wala akong pambayad. Ano ba ang hirap ng ganon? Pero iba sa atin, pag kontento ka, sabi nga dito, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Isang pangako ng Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi pwedeng wala kang kaligtasan. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang tunay na kagalakan. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi ka mapapahinga at sasabihin mo, Lord, ang sarap ng buhay. Di po ba?
Kaya dito makikita natin, pag nangako ang Diyos na hindi ka iiwanan, panghawakan mo yun. Kaya hindi ka nag-iisa. Marami kabataan, kaya ayoko na, nag-iisa ako. Hindi. Di ba Christian ka? Nakipag-isa ka kay Kristo. Sabihin, hindi ka iisa. Kaya huwag niyong kalilimutan, tayo nakipag-isa. Iisa na tayo sa ating Panginoon. Ang magtiwala sa pangako ng Diyos dahil siya ay tapat. Kaya bakit naniniwala ka? Kasi tapat siya. Ano sabi dito sa Bilang 23:19? Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? Tanong ko kayo, may pinangako ba siya na hindi tinutupad? Naman, sabihin nyo, may pangako siya hanggang ngayon, hindi niya binibigay. Patay ka na ba? Di ba si Moses, nangako ang Diyos sa kanya, sa lupang pangako? Namatay si Moses, pero pinakitan muna ng Diyos. O ayan ang lupang pangako. Dahil may ginawa kang hindi ka nais-nais, nagalit ka, nawala yung kabanalan, si Joshua na lang ang makakita. Ang tanong, hindi ba natupad ang pangako? Natupad pa rin, pero kay Joshua. Di po ba? Maging sa atin, yung pagpapalang hinahanap mo ngayon, maaring hindi sa'yo. Pero hindi sinabi ng Diyos, hindi magkakatotoo. Baka sa anak mo, sa apo mo, o sa henerasyon na meron ka, ipagpapalain ka ni Lord. Hindi, it doesn't mean na hindi tinupad ng Diyos. Sabi nga ni Joshua sa last part ng chapter 25, sabi niya, saksi kayo mga Israelita, lahat ng ipinangako ng Diyos natupad. Hindi sasabihin ni Joshua ito na hindi niya nakita at hindi nakita ng mga Israelita. At maging sa atin din, kapag sinabi ng Diyos, mangyayari yon. Amen? Pag sinabi sa iyo ng Diyos, mangyayari at mangyayari yon. As saksi tayo doon sa lahat. Kaya maging kontento tayo. At ito'y nagbibigay sa atin ng katatagan. Sabi sa Hebreo 10:23, magpakatatag kayo sa pag-asa natin at huwag tayo mag-alinlangan sapagkat ang Diyos ang nangako sa atin ay tapat. Kaya pag nalaman mong tapat ang Diyos, lalo ka magpapakatatag sa iyong pananampalataya at ang iyong pag-asa ay hindi mawawala dahil tapat ang Diyos sa iyo. Ang magtiwala sa mga pangako ng Diyos ay makakaranas ng kakaibang kapayapaan. Di ba ang kapayapaan binibili na ngayon? Kaya nga may issue eh. Kaya nga may mga untimely relationship eh. Kaya may mga ilang relasyon eh. Akala nila doon sila mapapayapa, kaligayahan. Kaya nga maraming bagay na binibili ang tao eh. Nakakala na makukontento sila, mapapayapa sila. No. Hanggat wala kang Diyos sa buhay mo, hindi mo mararanasan ang kakaibang kapayapaan. Sabi sa 1:14-27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Sino po yon? Ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu. Ang aking kapayapaan ibinibigay sa inyo, hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Paano naging kakaiba? Bakit? Kahit wala kang pera, payapa ka. Ang sarap ng tulog mo, sa sarap ng tulog mo, meron pa nga dito yun. Di ba po ba? Kung sino yung mayaman, hindi matulog. Bakit? Baka may magnakaw ng aking pera sa bangko. Unang-unang usong-uso scam ngayon. Nawawala pera sa bangko, lalo sa mga ATM. Hindi ka payapa eh. Dahil iba ang kakaiba na payapang bigay ng Diyos. Kasi may Diyos ka na alam mo na magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Di ba, mga pamilya na nagkakaisa na kasama ang Panginoon, ang saya-saya sa loob ng pamilya, nagtatawanan eh. Payapa sila eh. O, bumabagyo nga eh. O manana ka, Lord, ingatan mo po ang aming tahanan. O payapa ka na eh. Di po ba? Kasi alam mo, yung kapayapaan nanggagaling sa Diyos, hindi sa meron ka. Kasi rin mo ngayon ng mga mayaman, ang daming mga bodyguard. Kasi hindi sila payapa. Baka may biglang tumira sa akin dito, mga kaaway ko. Di ba? Pero masigit ang kapayapaan ng mga Kristiyano. Bakit? Hindi bodyguard ang binibigay sa iyo ng Diyos. Mga warrior angels ang binibigay sa atin ng Diyos upang tayo ingatan. Mabigat pa, hindi nakikita. Ba't sabing gano'n o? Nabangga yung kotse, ay imposible mamatay. Hindi mamamatay ang ano niya. Lahat yan pwedeng mamamatay sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Nagtaka buhay lahat ang nasa loob. Imposible yan. Bakit? Ang Diyos ang nag-iingat eh. Di po ba? Pag iningatan ka ng Diyos, walang imposible sa Kanya, kaya payapa ka eh.
Kaya pag tayo nag-pray, Lord, ingatan mo kami. Tanggapin mo ang kapayapaan dahil ang Diyos ay tapat at nagbibigay sa iyo ng isang pangako na hindi kanya iiwan, ni pababayaan man lang. Kaya ito, sa last po natin message, lalo po tayo, lahat tayo nakakaranas po ng mga hindi crisis ngayon, di po ba? Lahat po tayo nakakaranas ng hindi maganda. Lalo na po mga nanay. Sino mga nanay dito? Yung talaga yung tight yung budget talaga. Kasi last po talaga. As nagbili ka na naman ng gasol, naubusan ka pa. Di ba magkano ngayon ang ano ngayon? Almost 1.5, 1.8. Yung mga nagtaas na naman ngayon, di ba? Lord, paano na? Saan ang kapayapaan? Pero dahil may Diyos ka, at iniisip mo yung blessing mo, binibilang mo, Lord, hindi mo ako pinabayaan. Tagal ng panahon. At magtitiwala ako sa pangako mo dahil tapat kang Diyos. At ang kapangyarihan mo, nararanasan ko dahil sa katapatan mo sa akin. Kaya Lord, payapa ako, kontento ako. Katulad ni Apostol Paul, sabi niya, dahil na kay Kristo ako, na siya nagpapalakas sa akin, I will be contented. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kontento ka na ba? Kontento na? Sabihin mo, kontento ka na ba? Parang sama ng tingin ng asawan, anong kontento? Ang dami pa. Isa na sabihin ko sa inyo, pag tayo'y na kay Kristo at kasama mo si Kristo, we are be contented. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat po tayo ay manalangin. So bow your head and close your eyes. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa mga mensahe mo for the whole month of July. Lalo na po ngayon, Panginoon, paano kami magkakaroon ng kagalakan sa panahon na nararanasan namin? Sa panahon ng krisis, Panginoon, sa panahon na kami nahihirapan, may problema, sitwasyon na hirap lumabas na, Panginoon, parang nakakulong na kami dito at wala nang pag-asa. Lord, salamat na lang, Panginoon, sa inyong mensahe. Salamat sa salita mo. Salamat sa mga taong ginamit mo sa Biblia na kung saan naranasan din, higit pa sa naranasan namin paghihirap, naranasan namin kalungkutan, naranasan namin na parang gusto namin bumigay at mawala na ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na tunay na kaya naming panghawakan. We can hold on, Panginoon, at mangyayari. Lalo-lalo na po pag iisipin namin, napakarami kami mga pagpapala ipinagkaloob mo na. At pag yun ang iniisip namin, Lord, lalo kaming kumakapit, nagtitiwala sa inyo. Hindi sa sitwasyon, Panginoon, kundi sa mga nangyari sa buhay namin. Yung kapangyarihan nyo ay naranasan namin. At maging, Panginoon, sa mga pangako niyo, Lord, napakaraming pangako. Pag binasa namin ng Biblia, Lord, higit pa sa iniisip namin yung pangako na yan. Yung takot mawawala, Panginoon, sapagkat ang pangako mo nagbigay pag-asa sa amin. Lord, turuan mo kami makontento sapagkat meron na kami na higit pa sa kayamanan ng mundong ito. Kayo po yun, Panginoon. Na pag kami ay nakakaranas, Panginoon, nakakulangan, isipin namin kayo. Yung ginawa nyo dun sa cross. Yung mga bagay na mabubuting ginawa nyo sa amin at gagawin nyo pa sa amin, Lord. Huwag kami tumingin sa sitwasyon namin ngayon. Sa hawak namin ngayon, Panginoon, sa mga bagay na napapalayo lalo sa inyo, Panginoon. Kundi, Lord, bigyan mo kami ng puso na laging nagtitiwala sa inyo, na laging nagbibigay sa inyo ng pasasalamat sa lahat ng ginagawa, maging ang sitwasyon namin na hindi maganda. Lord, pipiliin namin magpasalamat sa inyo. Sapagkat, sinabi nyo nga po, Panginoon, ang laging iniisip nyo, ang makakabuti sa amin, yung pinaka-the best. At yung nangyari unang-una, nung ibinigay nyo ang aming Panginoon sa Kristo para sa amin. Yung pinakamahalaga na kailangan namin ibinigay nyo, ano pa kaya hindi nyo kayang ibigay? Ay Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, kasama namin kayo at hindi mo kami iiwanan ni pababayaan man lang. Salamat po, Panginoon. To give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakaroon.